Nakasuot ako ng Netsama sheet to, which is, ito. Yung gel type siya na parang sa Fever. Teka, parang hindi nga pantay. First is this from Daiso Japan. Cleansing tissue. It has hyaluronic acid and olive oil. 35 sheets. Mas gusto ko yung wipes neto ng Bifesta Right Up Cleansing Sheet. Mas malambot yung wipes neto and yung Neutrogena compare dito. Mabango siya. It has artificial refreshing scent. Hindi ganun ka-enough yung liquid niya. Mas marami yung sabaw neto sa loob. Tsaka yung Neutrogena. Compare dito. Ito kasi parang hindi man lang niya nasusoak up yung mga ano. Plus, it didn't remove any waterproof makeup. As in, lalo na yung liner, yung mascara, wala, hindi na natatanggal. I prefer pa yung mga ganito and yung Neutrogena wipes kasi natatanggal talaga nila yung any traces of makeup and yung waterproof. Pero still, nag-double cleanse ako. Winmax Love Angel Nail Color in the shade of 205 and Cuticle Oil Perfect Nail Care. This one is made in Korea. Okay, and this one is made in Taiwan. By the way, lahat po ng Daiso products ay hindi lang po made in China. Made in Taiwan, made in Vietnam, made in Japan, made in Korea. Dry oil siya. Nakagamit na ako ng cuticle oil before. And moisturizing siya pag nilagay. Ang maganda kasi dito, hindi siya tipong oil na malagkit. Yun nga lang, hindi niya na-moisturize yung ano ko, yung itong nails ko, yung cuticle or yung bed nail ba yan? Nail bed. Bed nail? Ano yun? It has runny consistency. Pag alam niyo, pag naglalagay ako ng nail polish, ayoko sa lahat yung, pag naglagay ako tapos yung tumutulo. Yes, as in tumutulo siya. Tapos kailangan nyo ng pasensya dito sa nail, ano na to? What's this? Nail color. Ang paborito ko nail color is yung Canmake. Yes, yung Canmake kasi mas maganda yung siyang i-apply. Maganda yung hindi, it doesn't chip easily. Yun, kaya mas prefer ko yun. Ay, Revlon. Photo Ready Perfecting Primer. No. Second purchase ko na to. And yung sa first na binili ko and ito, magkaiba sila as for the consistency. Ito kasing consistency niya, ayan o, para siyang may pagka-thick cream type yung consistency niya. Eh yung sa first one na binili ko, medyo runny siya konti. Basta hindi siya ganito. Hindi naman yung nabilid sa araw or sa init. Lagi nasa cool place yun. So, nagtaka ako bakit ganito yung ano. So, I'm not sure though if they reformulated it or ganito na talaga yung consistency. In case na meron po kayong ganito, please comment down below kung ganito rin ba yung consistency ng inyo. This is not the main reason kung bakit ayaw ko sa product na to. The main reason is, mas lalo niyan napadami yung milya ko. Parang nagkaroon ng mga junakis yung mga milya ko. Napadtrip ako kasi tinitreat ko sila as in gusto ko maalis na itong mga milya ko. And when it comes to milya, it takes like 1 to 2 months. Hindi lang agad yung totally dramatic yung pag-alis. Alam niyo yun? Konti-konti pa. So, and yun, mas lalo ako nainis. So, I decided to stop it. Ito talaga yung culprit. Kasi, sinubukan ko siyang without foundation, without any makeup base on, or base makeup. Tinaray ko lang to by itself. And as you can see, meron na siyang parang indent yan. Gamit na gamit ko talaga siya kasi hindi lang second chance binigay ko dyan. Third chance, fourth chance, fifth chance. Basta ang daming chance. Yung the way na paggamit ko, baka mali. And I tried it also with makeup on. Ang nangyari, it just slipped off. Mas maganda pa nga hindi ako gumamit ng primer eh. Naubos ko na yung first purchase ko nito kasi ang ganda niya, promise. As in, pares naman sila na pag in-apply sa skin, hindi siya yung tipong sobrang silicone feel. Unlike the other primers like Maybelline Pore Eraser. May kasi sila, may pagka-silicone thing na hindi ko ma-bear. To each their own. It's just my personal opinion, okay? Ito kasi, more on siya, moisturizing property, kind of moisturizer or cream yung dating niya. Pero a little bit of silicone feel din. Pero hindi yung OA, yung pagiging silicone niya. And long-lasting kasi yung yung first purchase ko nito. Tapos, ito naman, parang naging opposite siya. Yes, imbis na tumagal, it didn't last long. Monomola, what's this? Long-lasting lip color Sexy Red in Sexy Red? In Sexy Red na nga, Sexy Red pa. Nadoble pa tuloy.
This, it is the peeling lip color. Yung pinipil siyang ganun, di ba? Apply to peel. Bigay sa akin to ng friend namin ni Kenji na Becky. Hi baby girl, if you're watching, tawag dito, sorry ha kasi hindi kami magkasundo talaga ng product na to. Kasi siya yung nagbigay sa akin nito eh. And I'm still thankful na binigyan mo ako nito and pinatry mo ako sa ganito. I mean, ganito. So, thank you pa rin. Maraming salamat. Yun nga lang, hindi talaga, sorry. As in, I appreciate it kasi binigay mo sa akin to. Sobrang na-appreciate ko. Yun nga lang, nagsugat yung lips ko dito nung tinaray ko. If you want to see that video or in action talaga, yes, live sa video, I'll gonna link everywhere. Para makita nyo po in action kung ano po nangyari sa akin as in nagsugat talaga yung bibig ko. I don't recommend this if you have sensitive or thin lips. Sayang kasi maganda pa man din to. Kasi nag-sustain talaga siya sa lips. Long lasting. Yun nga lang, nagsugat. So, ayokong i-sacrifice pa yung lips ko para lang dito. No. Yung sa kanya kasi, yung parang hot pink yata or baby pink yung color. I forgot the exact shade name, pero yun yung pink yung kanya. And maganda yung ano sa kanya, yung result pagka in-apply niya tapos pinil off niya. If you're in Japan, you're all familiar with this lip balm. Mentholatum Medicated Lipstick XD. Quick relief for dry, chapped, cracked lips. It contains menthol, camphor, petrolatum. Wow, petrolatum. Ang social. Essential oils. Gustong-gusto ko to at first kasi para siyang Vicks. Yes, it smells like vapor rub. So, perfect siya pag taglamig. Kasi, alam niyo, pag nag-apply ako or in-apply ko siyang ganyan, singot kong singot. Unfortunately, it didn't moisturize my lips well. Sa una lang. Okay? Application per se. And, after that, wala na. As in, nag-dry lalo yung lips ko. That's why I stopped using it. Pero, sa lips lang. Bali, ang ginagawa ko ngayon dahil ayaw ko mag-sign ng product. By the way, this is from Roto pala. Roto brand. Ayaw ko mag-accent ng product. So, naghahanap ako ng ibang option or other way kung paano gamitin yung mga hindi ko nagagamit na product. So, ang ginagawa ko is, pag sinisipon ako, lalagay ko dito sa ilong. Self-explanatory. Lasana Hair Essence. It is a sample size. This is a hair treatment, towel dry, then apply, tapos hair dryer. Binagsak niya yung hair ko. Meaning, my hair way down. As in, imbis na kasi gusto ko sa buko, alam niyo, may volume kung volume pack. Diba? Pero ito, wala. Bumagsak talaga. Parang slick, straight na hair. By the way, dalawa pala yung binigay na sa akin na ganito. So, yung isa na gamit ko. As for baby stuff, koink, 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 koink. Wala man lang siya nasak na kahit na sa kulangot ni Wichi or sa ilong niya. Wala man lang. Kahit ako tinaray ko eh. Wala lang. Alam niyo, parang pinapahanginan lang yung sinus nyo. Mas prefer pa namin ni Kenji yung, alam niyo yun, yung bibig tapos sa ilong. Yung mismong bibig niyo yung humihigop. Minsan nga ako humihigop sa sipon ni Wichi sa yung bibig lang. Wala namang masama kasi syempre anak ko naman yun, di ba? And yun, hindi naman ako nandidiri. Alam ko, pinakita ko yun sa vlog ko eh. Before. The next is Pigeon Baby Powder. Ginamit ko to kay Yuichi. Unfortunately, hindi siya nahiyang. I think hindi talaga siya hiyang sa powder. Pero nung tinaray ko to, sa liig ko, nangati-ngati din ako. Hindi ko rin alam kung bakit. Ano ba meron dito sa iyo? Ba't nangati kami? Kasi okay sana siya, di ba? Kaso para siyang straight up cornstarch. Gusto ko to kasi wala siyang fragrance-free po yung ginagamit ko kay Yuichi kasi pag may fragrance, nangangati siya eh. And the last one is, yes, finally, last na. Matatapos itong video na to. Johnson's & Johnson's Baby Oil in a blue one. Di ba meron silang pink and blue? Ito yung ginamit before sa hospital kay Yuichi, before siya paliguan ng mga nurse. And, nung unang kasi niya, 3 days, first 3 days is hindi nakakalabas yung tae niya sa, sorry sa mga kumakain pasintabi po.
hindi lumalabas yung dumi niya, yung pupo bells niya doon sa sa puwetan niya. Ang ginagawa nila, ito yung ginagamit nilang oil, tapos yun, ginaganon-ganon nila para lumabas lang yung dumi. Nangati siya dito, as in nagkaroon talaga siya ng rashes, pulang-pula. Tapos nung sabi ko, sige ako na lang gagamit nito. Kasi 'di ba yung ako kasi gamit ko before yung Neutrogena body oil and pati ako nangati rin. Tapos nagkaroon din ako ng red spots sa mga kasingit-singitan. So, I stopped using it. There you have it. If you have any questions, just comment down below. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!